Welcome back, viewers and listeners sa Tol Talks episode 6. Before we go to that, Tol, I would like to also raise this concern kasi the mental challenge of the kids na naiiwan dito is sometimes yung bang wala eh. Wala si mama, wala si papa. No? Isa sa mga naiisip ko is, kagaya ng pinag-usapan natin dun sa part 1 natin is, intindihin ng mga ah, mahal sa buhay na nasa Pilipinas yung mga kamag-anak nila or anak or pinsan or asawa na nagtatrabaho sa ibang bansa. Mhm. Kasi may pinag-usapan din natin na may pagod. Don't get me wrong. Huwag kayong emotional. Tao lang tayong lahat. Pero yung impact na yon sa nanay mo na nagtatrabaho din sa ibang bansa, umiyak din yon. Yes. So, the best is look at the brighter side of it. Huwag lang mag-overboard kasi merong, anong tawag doon, tol? Um, Positive toxicity. Oh, yes, there is. Oo. Positive. Yung alam mo nang may problema. Alam niyo nang pinagdadaanan kayo tapos sinusugarcoat natin ano na importante ang acceptance. Ngayon, Mhm. para sa akin lang to, opinion ko to. Tama ako, opinion ko to eh. Pag nagsalita kayo, di opinion nyo, di tama din kayo. Parehas tayong tama. Parehas tayong panalo dito sa usapan na to. Pagka-graduate kayo, wala yung mga magulang ninyo kasi hindi makakauwi. Pagpalagay lang natin na ganun. Oh, post nyo yan sa social media account ninyo. Nag-graduate kayo. Maging proud kayo. Pero, i-honor ninyo sa mga taong nagpaaral sa inyo. Para sa aming mga OFW, pinagyayabang namin ikaw mismo nag-graduate. Pinag-aral ko yan. Yeah. Magaling yan. Mhm. We are not dismissing, just for everybody's information. No, we are not dismissing your emotions. Binibigyan natin ng ibang ah, pananaw Mhm. na posible. Tama ka, tol. Regardless where you are, there's struggle. Regardless of how old or how young you are, there is a struggle. Somebody Meron yun. is struggling more than you. And of course, you have to accept na Mhm. mahirap. Na kayo, kung mag-heart to heart talk kayo ni auntie na nagpapaaral sa iyo, tell them, nami-miss na kita auntie. Pero naintindihan ko, kailangan mo magtrabaho. Kaya nga pinagbubutihan ko yung pag-aaral ko eh. Yung may sundot na gano'n na pinapalakas mo yung loob nila. Tapos by the time na uuwi na, express niya yung appreciation. Matik yan eh. Mhm. Iti-treat kayo ng mga galing sa ibang bansa. Bayaran nyo ng sorpresa. Mhm. Iparamdam nyo sa kanila na isa sila sa mga pinaka-importanting tao sa buhay ninyo. Gaganahan yan magpadala sa inyo. Promise. I guess that's a good advice. One thing that we could tell our viewers and listeners is kung magbibigay po kayo ng words of encouragement. Yan. Words of encouragement sa mga mahal ninyo sa buhay. It would be best if you focus it dun sa gusto nilang mangyari. Just like what Tol Andrew said, di ba? Kung ang pinapangarap nila, balang araw magsama-sama kayo, eh, rather than saying wag kang malungkot, sabihin ninyo, malapit na tayong magsama-sama. I don't know, Tol. What do you think? What do you think? Tama yan. Agree ako dyan. Yun yung, ang gusto nilang marinig sa inyo is that sinusuportahan nyo sila. Yung goal nila na mapaganda yung buhay nyo, gaya nga ng sabi ni Tol Andrew, oh, nag-aaral ako mabuti. Thank you po sa Yes. pinapadala ninyo. Oh. Thank you po sa pinapadala ninyo. Alam nyo, because sa pinadala ninyo, ngayon po,
I'm on my fourth year and I'm doing very well in school. Uh, I'm one of the top students in my class. That, believe me, tol, I think kung ako man nagtatrabaho sa ibang bansa and I hear that dito na nga lang sa Pilipinas eh. Whenever I hear that from from my kids, I feel like okay, it's all worth it. Sige pa, trabaho pa tayo. Always remember na meron kang responsibility na kailangan mong tuparin para sa sarili mo. Mm. Nabigyan ka ng privilege na magkaroon ng isang auntie, ng isang nanay para magtrabaho sa ibang bansa, para mapag-aral ka. Buhay mo yan, hindi nila buhay yan. Bilang estudyante, pag-graduate mo, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Ano Mhm. gagawin mo? Pinag-aaral ka tapos hindi mo pagbubutihan. Sinayang mo yung oras na nagtatrabaho para sa'yo. Sinayang mo yung pera na pinambabaon mo. Sinayang mo yung oras mo, yung hirap mo, buhay mo yan. Ano mangyayari sa'yo? Pag ikaw nagkapamilya, ano mangyayari? True. Lalabas ka ulit ng bansa. Okay. Yeah. Ikaw And now, naman yung magiging OFW correct. na mas naiintindihan mo si auntie at saka si nanay kung bakit nila ginawa yan. 'Di ba? And yun yung nagiging trap tol eh, no? Yung nagiging cycle eh. Para sa mga taong ngayon ay nag-aaral at pinag-aaral, eh isipin niyo na lang pong malaking privilege ito para sa inyo na kayo ay nakakapag-aral at pinag-aaral ng mga mahal ninyo sa buhay. So, take good care of that privilege. Ikaw pa rin ang aani ng itatanim mo sa ngayon. Kaya walang problema kung nagkamali ka, no? Ah, Makakalimutan ka agad ng tao 'yan. Mhm. Kasi accept it, tapos bigyan mo ng ano, ng value yung mga tao na nakapaligid sa'yo. Lahatin mo na. Si tatay, si nanay, si auntie, si lola, lahatin mo na. Para yung outlook mo sa buhay, mas mag-iisip ka mas maganda. Yeah. Tapos, wag ka rin mag-alala. Hindi natin maiaalis tol eh, no, na kahit sino magkakaroon ng sumpong. Na kahit Mm. sino eh magkakaroon ng mental struggle. Whether nandirito ka sa Pilipinas o nasa ibang bansa ka man. Whether bata ka o matanda ka, you will have mental struggle. What's important is that we know how to deal with it. And the simplest way to deal with it is to have a good understanding about the struggles of other people. Is to be able to talk about it and show support dun sa mga taong nangangailangan. And last but not the least, I think the most important is to have a good outlook about life na there is still something that you have that other people might not have. Alam mo dito tol, there was one video that I watched um na dito sa atin sa bansa natin, no, we buy water. In other countries, they pray for it because they don't have it. So, I guess that simple thing we should be thankful for because meron po kayong capacity to buy things and that's through your loved ones. So, thank them. Thank them. I guess that's what I would say to leave to the people listening, no? In this time na magkakaroon kayo ng sumpong, the attitude of being grateful for what you have and for the people that you have is very, very important. Pagka nagre-reflect ka na, i-lay down mo na acceptance muna. Mhm.
yung kung ano yung truth. For example, mahirap hirap pumasok bukas kasi ano, ang layo ng school tapos ang init. Um, yung baon ko kailangan kong tipirin kasi ito lang yung budget ko for the rest of the week. Mhm. You know what you need to do? Hmm. Put on your shoes, get out of the door, go to school. Yeah. Huwag ka na mag-overthink. Aabot ka niyan. Sayang oras mo. Okay na mag vent out. Yeah. But the last thing you do is put on your shoes. Don't think, get out of the door. Pasok ka sa school. Tol, question. What is that one thing na pinagtipiran mo? One thing, Uh, you know, I something think, na something. eventually, yeah, na para bang kailangan ko magtipid. Ako po, parang kakainin sa viewers namin, sa mga nakikinig sa amin. Lahat po nung sinabi ko, binabawi ko na. Bakit? Bakit? Wala ka bang pinagtipiran? Ano pinagtipiran? Oo ka. Hindi ako marunong magtipid. Kamote din ako eh. Ako rin yung, kaya ako nasasabi lahat yan para sa OFW na nanay. Kasi ako yung pasaway. Ako, tol. Hindi tol, dumating sa point na ano, um, yeah, um, naranasan ko na wala akong coins pamasahe. Tapos kailangan ko tipirin. Naglalakad ako, ganun. Gano'n gano'n kalayo ba yung nilalakad mo? Mga 4 to 5 kilometers din. Papunta sa trabaho. Sa trabaho yun ha. At Okay, the end of the month, may sahod din ako ha. okay. Oh, tapos kakain ako sa KFC, Uh-huh. susunod na araw, McDonald's, susunod na araw sa restaurant. Tapos pag 15 na, yun na. Wala na naman akong coins. Naglalakad na naman ako. Titipirin ko na naman. Para pag pagod na talaga ako sa work, at least may pamasahe ako pa uwi. Hindi na ako maglalakad. Talaga, ako talaga, there was a point in my life and, alam ko namang alam mo 'to, for most people, close to me knew it, na and I think I mentioned this in one of our segments, no, na nag-vendor ako sa Divisoria and, isa sa mga pagtitipid ko no'n tol was, ang pagkain ko, alam mo yung kwek-kwek gano'n, yung Oo. itlog na ano, Na yan, street food. street food, yun lang tol, yun lang ang Mm. kinakain ko. Kasi, 'di madali ang buhay ng vendor, eh. Hindi rin naman kikita parati, marami kang kalaban. But I just wanted to share that na regardless of ano man ang estado natin sa buhay ngayon, meron tayong struggle na at some point, natuto tayong magtipid, natuto tayong mamaluktot. And I guess we could say that we can surpass that. We can surpass that. Why? We are Filipinos. We are resilient. Remember. And that is one great thing that other countries admired about us. But don't let that be a trap, yung resiliency na yan. That is why we're talking about it today. Because it could be a trap. It could lead to burnout. It could lead to sumpong. But through the right support, through the right understanding, the communication that helps us understand each other, it is something that we can all overcome yung mental struggle na sumpong na kahit na sino nakakaramdam.
at kahit na anong oras maaari mong maramdaman. Maaari kang sumpungin. So, tol, sa palagay mo, ito bang sumpong na ito na nararamdaman natin, no? Hindi lang naman ng mga kasama nating nagtatrabaho. Um, how should we, Sumpong. how should one person deal with it when you are now realizing na ito na naman, darating na yung padala ng pera. Kailangan ko na magpadala, kailangan ko na magbigay. Yeah. Bayaran ng tuition, bayaran ng bahay. Diyan Mm. normally nagsisimula ang sumpong tol eh. Mm. Pag Judith na, pag makikita mo na si Judith, Oo, ano, sabihin mo na kaagad sa mga magulang mo na may ginawa yung kapatid mo hindi maganda, ganon. Sumpong mo kaagad. isumpong. Tol, sumbong yun, tol, sumbong. Sumpong ba yan? Mali, mali. Ang sumpong part yan ng part yan ng pagiging human. Mm, Oo. I like that. So dapat it's but natural na sinusumpong ka. But you're Mm, gonna have to understand also, hindi ka matatapos lang sa sumpong. mhm, Kailangan aware ka na sinusumpong ka. Nakakapagsabi ka ng mga sasakit na salita sa kapwa mo. Not to mention, hindi lang basta kapwa mo. Dugot laman mo yun. yeah. Awareness and acceptance, tol, no? Ang Oo. Mm. very Ay, powerful. oo. Mag-ano ka muna. Get some air. Wag mo salubungin. Let it pass. Tapos, pag nasa katinoan ka na, balik ulit. Kasi, you know, um, responsibility mo yan na ayusin mo din ang sumpong. Yeah. Pagka hindi mo kasalanan, hindi ko sinasabing na mali na feel mo yan. Tao ka lang. Kung hindi mo na-feel yan, baka AI ka. AI nga, tol, may sumpong eh. Ang AI sinusumpong din ba? Oo, tol. Minsan pag nabigay ka ng prompt, tapos Oo. inulit mo, tapos mali yung prompting mo, susumpungin yun, tol. Oo. I-repeat niya yung maling output. Input, Mal- input, output kasi yun. yeah, oo. So, may sumpong din si AI, tol. Pag may sumpong yung input mo, may sumpong yung output niya. Oo, di AI si na yun. aunt, si auntie at saka si mommy na sumpong, malamang AI yan. At least relevant. Yeah, yeah, yeah. Kaya aralin mo kung paano makipag-usap sa AI para alam mo kung paano kausapin si mommy. True. Alam niyo po mga mga katok, na we're just joking about it, but we know that it's a serious matter. We know that it does really hit everyone every now and then. Yang sumpong na yan. And we just try to take it lightly, but Um, believe us, we're not dismissing the fact na it does happen to everyone. Um, Overthinking will not help. Awareness and acceptance does. Aware ka na sinusumpong ka, merong kang maaring hindi masabing maganda. You have to also accept the responsibility pag nabitawan mo yung mga salitang hindi maganda na yan. And that is where, I guess, understanding would come in, tol. No? Maintindihan ka ng tao na, okay, now I understand why it does. Ako, basta ang natutunan ko is intention. Kahit na ikaw ay may sumpong, may magandang sumpong din kasi Yeah. na pinagagalitan mo yung mahal mo sa buhay kasi gusto mong Okay. umayos sila. Yeah. Pero may pagalit na sumisigaw ka pero masarap tanggapin yung pagalit na yon. Like Mm. halimbawa, oh, King, pinadalang kita. Bakit hindi ka pumasok? Mhm. Oh,
Papadalan pa naman sana kita ng mas malaki sa susunod. Kaso Mm. nagdadalawang isip ako. Baka hindi mo na naman ipapasok. Eh bukas ko na sana gagawin yan. Yan ang kasi mahirap sa'yo, King. Mm. Kapag ka pinapapasok ka, papasok ka kasi importante yan sa'yo. Eh, anong mangyayari kapag iyon, yung mga ganong klaseng pagalit na may karinyo? Yan, totoo, totoo. And yeah, sasabihin nga ng mga ano yan, eh, mga younger generation, "Ay, si mama sinusumpong na naman, mapagalitan na naman ako." Actually, it's not. It's words of love. It's their love language, kumbaga. Yes, love language yan. Yeah. Oh, Mm. narinig niyo, mga viewers, ha? Minsan ang sumpong, love language yan ng mga mahal Oo. natin sa buhay. Isipin nyo na lang kapag may sinumpong love language yan. Nice. That's a nice way to put Mm. it, tol. I guess that's the best way that we can put it, no? Na Don't take it seriously. Relax ka lang dyan. it's a good way to put it. It's the best way that we can put it. Sometimes sumpong is a love language of those people na sinusumpong. It's not meant to hurt. It's meant to help. And hopefully it does help to heal. Yeah, Iyon. It helps to heal. helps to heal. The love language of sumpong. For this episode, malalim pong usapan yon. We know that it's gonna touch a lot of people, different generations, not just here in the Philippines, even outside. But it's something that we also and really would like to talk about kasi we do also experience sumpong. And we learned na sumpong can be a love language. And it does help. And it does help to heal. And to our viewers, kapag ka meron kaming nasabi na sa tingin nyo nag-apply sa inyo or hindi nag-apply sa inyo, don't hesitate, leave the comments there. Binabasa namin yan ni King. Makakatulong yan sa discussions natin in the future. Pwede natin ibalik ulit, pag-usapan natin ulit. Or maybe, you can be one of our guests here also. Yes, yes. We are inviting you. This is an open space for everyone and anyone who would like to share their opinion about life and everything that matters. We may not be subject matter experts, but definitely we are here to listen. And if there is or if there are some things that we can share, we will. Maraming salamat po sa pakikinig sa episode ng Tall Talks na ito, episode 6. We hope to see you again next time on our episode 7. Ako po si King Portik. Ako naman po si Andrew. And this has been Tall Talk. Tall Talks. See ya Salamat. guys. See Bye. you. Bye.